Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence na kung ano naman tong sinasabi ni BBM Oy. Parang naglalakad sa tubig na parang si Jesus Christ. Uy, ano naman to kabib... Ay, grabe. Hindi ko maintindihan kung BBM is ready in every time na mayroong mga inauguration, prepared ba kayang speech, or talagang hinayaan na lang siyang magsalita ng kung ano-anong mga isip niya. Tapos, naku, utang ng Pilipinas mga kabibig ha, pumalo na sa 17 trillion. Grabe! 17 trillion mga kabibig. 17.27 trillion ang utang ng Pilipinas ngayon. Kaya pa ba? Umihinga pa ba tayo mga kabibig? Nako po. At kung pagbabayarin ang bawat Pilipino, lalabas na ang bawat isa ay mayroong utang na 153,000 pesos each. So tayong lahat, tayong mga Pilipino, may utang tayong 153,000 pesos each. O yung mga maliliit na bata, yung mga 1 month old, o yung nasa sa sinapupunan, may utang na yan. Inig-iri mo day, may utang ng 153,000 kasi pumalo na sa 17.27 trillion. Yan na nga parang lumulutang daw, naglalakad sa tubig. Jesus, nangyari kay BBM Oy. So ito kabibig ha, itong video na to ay nangyari sa inauguration sa isang project ni BBM daw di umano. At maraming netizen ang nakarinig sa kanya yung statement ba, bakit ganon siya magsalita? Anong nangyari kay BBM? Bangag pa rin ba? Grabe yung mga netizen. So eto, ipapanood ko sa inyo ang video. Bahala na kayo kung ano ang iyong komento o reaction. Basta na-shock lang ako. Kasi maglalakad daw sa mga water lilies na parang si Jesus. So ito na. We are here because we are launching the program that is really led by MMDA on what we call the Bayanihan Estero program. And what that essentially... Bayanihan Estero program pala. Kaya pala sa mga estero nakikita niya ang mga water lilies. So naglilinis sila ng mga estero. Ano to? Band-aid lang para sa flood control project? Band-aid para sa pagbaha? Ay ano ba naman yan? Oy BBM, sabihan mo na si Marcoleta na imbestigahan na yung flood control project. Ang dami palang mga kongresista dyan, 67 so far, sabi ni Ping Lacson na kontratista sa mga flood control project. Sana later on iyagyag ni Ping Lacson ba kung sino itong mga kongresistang ito. Baka yung iba dyan kasama sa Quadcom ay nakakahiya, mahilig kayo sa investigasyon, pero kayo pala ang pwedeng imbestigahan. So sana later on iyagyag ni ni Ping Lacson kung sino itong 67 na mga kongresista na sila pa ang kontratista sa mga flood control project. So ito si BBM, may programa sa mga paglilinis sa estero. Hanggang linis sa estero lang si BBM. Ito, pakinggan pa natin. Lilinisin natin itong mga estero natin. Hanggat makita na talaga ninyo kung gaano kakapal yung water hyacinth, at gaano karami yung kailangan talagang kolektahin, gaano kababaw na yung tubig dahil sa siltation, hindi mo talaga, kahit na mga picture lamang ang nakita mo, ibang-iba talaga pag nakita mo gaano kakapal ito. Sa dami ng water lily, ng water hyacinth pala, ng water hyacinth, sa dami, kahit na sa yung mga nagtatrabaho doon, dinalakad nila, nakakalakad para silang Jesus Christ, lumalakad. Uy, grabe naman, nilalakad. So it means, natatapakan nila ang mga water lilies para nakikita mo naglalakad sila sa paano yun? Imagine ko ba? Iwan ko naguluhan ako. Nakakad sila sa tubig talagang ganun kakapal ang nasa ilalim, kaya kaya pati tao kaya na maglakad. But that's why we have encouraged this. Kasama natin ang DOLE, of course the DILG, all our local government officials,
and all the political leaders, kailangan natin magsama-sama, magkaisa at pagtulungan ito. Dahil alam naman natin, ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. O sige, tinignan din natin yan. Kahit maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, wala rin, mababaha pa rin tayo dahil walang madaanan yung tubig, mababaw na yung tubig, kakaunti na lang ang dumadaan na tubig, pataas ng pataas ang level ng tubig. So, talagang kailangan bigyan natin ng pansin itong problemang ito. Yun pala. Itong sa mga water lilies pala, sinasabi ni BBM na parang pwede nang lakaran ang mga water lilies na parang si Jesus Christ. Uy, grabe naman BBM. Si Jesus Christ talaga naisipan mo, no? Sabi ng isa, storytelling. Bakit di mo ginawang ninakaw ang budget sa flood control? Ano ba talagang mababa ang tubig or pataas-taas ang tubig? Tama nga, no? Ano ba talaga, mababa ang tubig or pataas ng pataas ang tubig? Wow, ang sipag, wala nang baha, humupa na BBM, ngayon ka lang naglinis ng estero. Oo nga, no, nakakatawa, no? Baka ito, paghahanda sa susunod na baha. Ang dami na, nakita nyo na pala itong madami ng water lilies, yun lang kayo nag-action. Matapos ang SONA, para sabihin, may action after SONA. Kaya talaga, resign Marcos, ito bang sabi, wala na to. Mag-hair follicle test ka na. Anong lumalakad parang si Jesus Christ? Pati si Jesus Christ, dinamay mo pa. Nako, bangag, budol, ng badosos wadkom. MDDA, mag-focus na lang sa mga baradong estero at pag-alis ng water lilies sa mga ilog, lalo na ang pumping station nyo. Huwag na kayong manapa ng trabaho ng LGU at LTO. 3 years nga, ngayon mo lang nalaman na madami na palang water lilies dyan. Akala ko alam mo kung ano ginagawa ng inyong mga politiko. Sigbagan mo BBM kasi ilang taon ka lang upong presidente, wala ka pa ring legasiya, budol more. Wow, bakit di mo subukan maglakad para maging totoo? Diba? Grabe, pati si Jesus Christ dinamay ni BBM. Diba? Parang talaga meron siyang ang tawag dito, masabi, pwede nating lakarin itong mga dapat na talaga sabihin na pwede kalirki common na po ang ginagawa ng mga nagdaang presidente yan. Gawin nyo po para maiba talaga kayo sa mga nagdaang presidente. Ayusin ang flood control sa buong bansa at panagutin ang mga nag-corrupt sa pagdating ng flood control na nagdaang 3 taon. Magpanagot po kayo, hindi sapat ng salitang mahiya naman kayo. Dapat wag nyo na pong ilinisin ang water lilies. Tapos na po ang baha, nakakahiya naman po sa mga water lilies. Nakakahiya si BBM, pati Jesus Christ dinamay niya. Grabe naman kayo. So eto kabibig, we're talking about ito utang ng Pilipinas. Grabe. Sa post ni sa post ni Jason Sana, shock ako tungkol sa utang ng Pilipinas. Grabe kabibig. Ito inutang ng gobyerno na babayaran mo kapag tinuos mo kung magkano ang pagkakautang bawat isang Pilipino mula sa pinakamatandang nabubuhay hanggang sa kasisilang pa lamang, ganito ang kwentahan yan. Pagkain, pagkaisipan ng araw-araw. Yan ang utang ng Pilipino. So tayo ay may utang na 17.27 trillion. So, tayo nga, matakot tayo may utang pero meron pa tayong utang individual. 153,000 pesos per Filipino. Yung kababago mo lang inire nga bata, nako day, may utang na yan. Kung sisingilin tayo, every Filipino, nako magbayad tayo ng 150,000 para naman, nako ewan ko, 17.27 trillion. Tapos wala tayong nakitang proyekto ni BBM. Yung kanyang proyekto talaga ba, yung hindi sinunod ni Duterte, yung hindi sinunod galing kay Duterte. Tingnan, flood control projects, gulo-gulo pa. Ninanakaw pa. Diba? Kaya mahiya kayo. Pati ikaw, BBM, mahiya ka. 17.27 trillion, walang pandemic pa yan. Diba? Tapos kung sabihin magbaha, normal na yan. Yung normal na yung baha. Tapos umutang ng 17.27 trillion, grabe. Shocking kabibig, diba? Kaya ito kabibig,
Meron akong video ni Atty. Marcoleta. Kinigtay ka Atty. Marcoleta ha? Para matuto tayo, sana, oy, action na ito Marcoleta. Ito Marcoleta, go. So, tingnan nyo, Senado. Sino ang iniimbestiga nila? Pastor Kito. Tingnan po, lumubog sa Naga, ngayon, sa Bicol Region. Kailan lang, isang buwan at kalahati, lumubog ang buong Maynila. Puro lubog. Magkano po yung budget na ginugol ng gobyerno between 2022 to 2024 involving more than 5,000 flood control projects. Totaling about 400 billion pesos. My goodness. Bicol Region, 22 billion pesos. In 3 years. Lubog. Nanggaling po ako sa Sipocot last week. Okay na lang. Nag-uwi pa ako. Lubog ang Sipocot. Lubog ang Nagasip. Bakit hindi ninyo yun ang inyong investigahan? Correct. Kung anong iniimbestiga ninyo, gagaling pa rin. Trabaho po. Kung meron pong kasalanan ang isang tao na iniisip ninyo, dalhin mo ninyo sa korte, kaya na meron po tayong prosecutor's office. Effective pa po sila, na-open po sila. Nandiyan po yung mga korte na, bakit tayo nakikipagsabayan sa korte? Sabi ng Korte Supreme. So, tingnan nyo Senado. Diba mga kabibig? O yun ang komento ni Marcoleta. Diba? Puro na lang investigasyon ni VP Sara, impeachment ni VP Sara, ICC ni Digong, kung hindi si Digong, si Baste, kung hindi si Baste, si Pulong, kung hindi yung mga DDS vloggers. Wala na ba kayong ibang topic? Ito billion-bilyong flood control. Bakit takot kayong imbestigahan to? Kasi pwedeng masali yung mga kongresista. Di ba sinabi ni Ping Lacson? Ilang ba yun? 67? O, Ping Lacson. Flood control project. Ilang mga kongresista? 67 so far. Ang sinabi ni Ping Lacson. Grabe. So sabi nga ni Ping Lacson na sana magkaroon ng independent body dapat para maimbestigahan ang flood control versus shameless officials. Diba? Nakakahiya. Diba? 67 kongresista kontratista ng sariling project. Ayon kay Senator Ping Lacson, 67 kongresista noong 2022 kontraktor ng sariling nilang proyekto, lalo na sa flood control, isang malinaw na conflict of interest at corruption. So sana ito ay imbestigahan. Ang ibang kontraktor naging congressman at yung ibang congressman naging kontraktor para wala na silang kausap na iba. Sarili na lang nila. Ayon kay Senator Ping Lacson sa kanyang interview sa 2x2 mga kabibig. Grabe. Yung ibang kontraktor naging congressman, yung ibang congressman naging kontraktor para daw mas madali at walang kausapin na iba, sarili na lang nila. So 67 so far ang distinguished ni Senator Ping Lacson. So ano to? Pinaglalaroan lang tayo para tayong lumalakad sa mga water lilies na parang si Jesus Christ? Ito ba yung sinasabi ni BBM? Too risky to share kasi malaman ng mga sambayanang Pilipino. So anong gagawin mo, Lacson? Talk ng talk. Hindi. Ang plano ni Senator Lacson ay magkaroon ng independent body para i-discuss or investigahan itong flood control project. Example, 2nd District Leyte, nakapangalan ang project sa isang kontraktor, pero yung mga taong gumagawa ng project, mga tauhan ng kanyang kampanya. Her husband is the vice governor. Ooh! Ito kaya ito? Ay, it's not sure ha, kasi wala naman tayong ebidensya. Nabasa ko lang from Limuel Basister. Matagal na po iyan, Senator Lacson. Halos lahat naman ng politiko. Kaya nga sila pumapasok sa politika para sa business nila. Contractor anak, nagmamanage or kaanak. Halos lahat nakaupo mula mayor hanggang senador. Agoy. Diba? Hope something will be done.
Kaya nga sabi ni Senator Lacson na magkaroon, if possible, magkaroon ng independent body para imbestigahan itong flood control project. Ang tanong, kailan? Kailan nila iimbestigahan? So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Naglalakad, parang BBM, parang naglalakad si Jesus sa tubig. Utang ng Pilipinas, pumalo sa 17 trillion. Ay, naku. Kasama dyan ang flood control project. Bye everyone. See you next time.